Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ayan, medyo namamalat pa rin po tayo, no? Dahil kakagaling nga lang po natin sa trangkaso. And ngayong araw mga kababayan, gusto kong pag-usapan yung survey po na na-release. Napaniguradong kaiinisan na naman ito ng mga DD list. Ayan. So ito nga po yung survey ng Tangerie. Ayan, bali ito po yung top senatorial candidates na lumabas sa survey ng Tangerie for 2025 midterm election. So nangunguna nga po dyan, ayan. Ito nung nag-survey kami mga kababayan, natatandaan nyo, ano rin talaga, kumbaga siya talaga yung number 1 sa survey. Kahit nung nag-survey kami nila Joshua, siya talaga yung nangunguna. So ito nga po yung listahan ng mga kandidato para sa senator sa 2025 midterm election na nangunguna sa survey. So unang-una na po dyan si Rep. Erwin Tulfo with 62.33%, no? Sumunod po yung kanyang kapatid na si Ben Tulfo with 49%. Ayan, si Ben Tulfo po with 49%. Nasundan naman po ito ni Vicente Tito Soto with 46.50%. Ayan, so sunod si Pia Cayetano with 46.8%. Next is si Sen Christopher Bongo with 45.50%. And then si dating Senador Manny Pacquiao with 42.21%. And then si Senator Ping Lacson with 38.92%. And next si Mayor Abby Binay with 36.17%, and then si dating DILG Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos with 33.42%. And then sumunod naman po Rodante Marcoleta with 31.88%. Then pang-11 si Manuel Lito Lapid with 31.67%. And ang pang-12 po ay si Francis Tolentino with 31.46%. So, pakita ko na rin po dito kung yung mga nakasama sa 24 hanggang 24, no? So, ito po yung mga ilan sa mga nasa 13 to 24 nating senador na pumasok or lumabas dito sa survey. So, andyan po si Bam Aquino, si Revilla, si Doc Willie Ong, si Willie, si Bato, si Aimee, si Kiko, si Camille Villar, Honasan, Salvador Panelo, Salvador Philip, Singson Chavit, and Casino Chodoro Teddy. So, sila po yung mga lumabas, no, dito sa Tangerie survey for 2025 midterm election. So, yan, maiinis na naman yung mga didilis for sure. Alam nyo naman yan sila. Sasabihin na naman nila na fake to, na gawa-gawa lang to, whatsoever, paid survey, etc. etc. Alam nyo naman pag hindi pabor sa kanila yung resulta, paniguradong alam nyo yun, kung ano-ano sasabihin nila. Pero tayo mga kababayan, ako dito sa may Alyansa ng Bagong Pilipinas, marami-rami na rin akong mga napupusuan. Siyempre, unang-una na po dyan iwan ko po si Kong Erwin Tulfo dahil alam naman natin at kitang-kita natin nung time na siya pa yung secretary ng DSWD, grabe din tong magtrabaho itong mamang ito, no? Grabe talaga yung dedication niya. Pag sinabi ni Presidente na trabahuhin mo to kagad, gawin mo to kagad, gagawin niya po agad. No, kaya ito yung number 1 ko talaga si Kong Erwin Tulfo. And syempre, pangalawa dyan si Mayor Abby Binay, which is nakikita naman natin, siya po yung mayor ng Makati. And nakita naman natin sa nung siya po yung namumuno, hanggang ngayon, siya pa rin naman, nakita naman natin kung paano siya magtrabaho. And of course, kasama siya sa mga iboboto ko para sa midterm election. Pangatlo dyan, syempre, si dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos na masigasig din magtrabaho dyan sa DILG nung siya pa po yung secretary. And then, syempre, hindi mawawala si
Tito Soto, yan, boboto po natin yan. Tito Soto, si Ping Lacson, nakailan na ako? Tulfo, Binay, Abalos, Soto, Lacson, Tolentino, si Pacquiao, hindi pa na, medyo 50-50 pa ako, pero malalaman natin yan sa kampanya and then bago mag-eleksyon, no. Syempre, pang-walo ko po is si Doc Willie Ong. Actually, gusto ko siya iboto. Nung tumakbo siya last election as Vice President, kung tumakbo siya ng senador, binoto ko to. Pero, malay natin, malalaman natin yan, no? Kasi may sakit si Doc Willie, Pero, gusto ko rin siyang iboto. Gusto ko siyang mapasama, no? So, yan, si Doc Willie Ong. And then, syempre, si Gov. Chavit Singson. Gusto ko sana siyang iboto. Pero, kung tatakbo siya under the PDP, kasi may rumor na kukunin daw nila si Gov. Chavit Singson, 50-50 pa tayo, hindi pa tayo sigurado dyan, no? So, medyo rin ako, hindi pa ako sure sa iba. Bali, total of 8 pa lamang yung napupusuan ko. And, sure ako na wala po akong kukunin dito sa PDP. Possible na may makuha ako sa Team Dilaw, pero sa PDP, wala po tayong kukunin. Football po agad yung mga yan. Kasi, mga kababayan, na-observe ko lamang, no, mostly ng mga under the PDP, nung tinanong sila, dahil tatakbo nga silang senador, mostly ng speech nila, sasabihin nila na malaki utang na loob nila kay Duterte, kay Digong, etc., etc. Kay Digong lang sila nagpapasalamat, and so on and so forth. Mga kababayan, si Digong lang ba ang boboto sa kanila? So, you mean to say, ito pa lang election, filing, tapos na yung filing, campaign na, wala pang election, pinapakita nyo na kung kanino yung loyalty nyo. Hindi ba dapat dito sa mga Pilipino na mag-take risk na iboto kayo pagkatiwalaan kayo, dapat nasa kanila yung loyalty nyo. Hindi dito kay dating Pangulong Duterte. Kasi pinakikita nyo lang na siya lang talaga. Paano pala kung may sabihin siya sa inyo, may ipagawa sa inyo na hindi dapat? Susundin nyo? Kasi may utang na loob kayo. 'Di ba? Kailangan namin ng senador na maglilingkod. Hindi dahil may utang na loob sila sa specific na tao. Gusto namin yung loyalty nasa Pilipino. Kasi tandaan nyo mga kababayan, tayo ang magluluklok dito sa mga senador na ito. So kung itong mga senador na ito, isang tao lang ang pinakikinggan, walang pakialam sa mga Pilipino, tumakbo lang dahil may utang na loob, tumakbo lang dahil naniwala daw si ganto si ganyan sa kanya, mga kababayan, dapat mag-isip-isip na kayo. Kung tama ba yung taong iboboto nyo, kung tama ba yung taong pagkakatiwalaan nyo, at iluluklok nyo. Kasi mga kababayan, tayo yung boboto. Tayo yung mag-uupo sa kanila sa pwesto. So, dapat yung loyalty nila nasa atin, mga Pilipino. Kasi tayo yung mag-uupo sa kanila sa pwesto Tayo yung magiging dahilan para manalo sila. Pero kung pinapakita nila kagad, ngayon pa lamang, yung loyalty nila nasa specific na tao lamang, kawawa tayo. Huwag tayong boboto ng mga politiko, ng mga kilalang personalidad na yan, na tatakbo dahil may utang na loob sa specific na tao. Hindi ki-questionin yung mga taong dapat questionin dahil may utang na loob. 'Di ba? Huwag na tayong magtiwala sa mga ganong klaseng tao, mga ganong klaseng politiko. Natatakbo lang dahil may utang na loob sila. Dahil tatakbo lang dahil naniniwala daw si ganito si ganyan na kaya. Tapos ending, once na maupo, once manalo, anong gagawin? Puprotektahan pa. Kasi may utang na loob Importante yung friendship kesa doon sa kapakanan ng mga Pilipino. Mas importante sa kanila yung pagkakaibigan kesa sa mga taong naghalal sa kanila, nagboto sa kanila. Diba? So yan, maging wais tayo sa pagboto mga kababayan. Saglit lang yan, yung kampanya, saglit lang.
Magugulat na lang tayo, botohan na naman. Kaya sana pagdating ng May 12 po ang botohan. Maging wais tayo sa pagboto. Piliin natin yung mga taong ang priority po ay mga Pilipino. At pag nanalo, katulad ng sabi ko, si President Bongbong Marcos, nung naging presidente yan, wala nang kulay-kulay yan. Kaya anong kulay mo? Pula, dilaw, pink, berde, asul, puti. Walang pinipiling kulay yan, tutulungan niya yan. Na-witches nyo naman po mga kababayan, kahit yung mga appointee ni PBBM, di ba? Walang pinipiling kulay. Ganun dapat, once na nanalo ka, porket hindi ka binoto ni ganto ganyan, wala na, dededmahin mo na. Public servant po kayo. Hindi po kayo dapat pumapanig sa isang kaibigan lamang at poprotektahan nyo. Ha? Lalo na yung mga nagprotekta dyan dun sa Pugante. Ekis na. At yung mga tumakbo lang daw kasi naniniwala daw si ganto ganyan. Alam mo yung may mga responsibilidad ka pa nga personally. Hindi mo nga magawa. Tapos tatakbo ka pa sa senador. 'Di ba? Pati yung mga tatakbo dyan na alam mo yun, tumakbo na naisipan lang tumakbo. Wala, tumakbo lang. Sabi ko nga mga kababayan, madali lang tumakbo bilang public official. Pero pa mag-a-apply ka sa government, mahirap. Kailangan tapos ka ng ganito, napag-aralan mo to, nakapasa ka sa exam na ganito, ganyan. Pero pag tatakbo, no, ang bilis. Wala na mga ganyang requirements. Dapat nga mas mahigpit yan Dapat hindi nila ginagawang biro yung pagtakbo bilang public official Pero pag mag-a-apply ka ng trabaho sa government, ay kailangan may nakapasa ka ng ganto ganyan, kumpleto yung mga ganto mo. Ganun. So sana ganun din, no? Yung mga hindi qualified at nag-feeling lang na kesyo, tinatawag ako ng mga tao, kailangan tawa ko ganyan, ganyan, ganyan. Pinatatakbo ako para senador. Pero yung sariling anak, pinabayaan. 'Di ba? May mga ganun mga kababayan So yan mga kababayan, sana sa darating na eleksyon, sa botohan, piliin natin yung alam natin naglilingkod talaga. No? Yung may ginagawa talaga, yung nakakatulong talaga. At yung loyalty po ay nasa Pilipinas at nasa Pilipino at hindi sa kung kaninong bansa at kung kaninong tao. So yun lang mga kababayan and maraming salamat po sa inyo lahat.